Isa pong napakagandang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon. Sa kabila ng naumpisahan po tayo ng malakas na ulan, hindi po ito magiging hadlang upang tayo po hindi makapunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Muli po nating itaas ang papurit pagsamba, patuloy na magbigay ng kagalakan sa ating Diyos. O pinupuri ka namin, Panginoon, kasama ng iyong mga anak na patuloy na mahal sa iyo. Itinataas at dinadakila ka namin. Ikaw ang tunay na Diyos. Hallelujah! We raise your name, O God. You deserve all this glory and honor. Sama-sama po tayo patuloy na magpuri. Itaas ang banal na pangalan at patuloy siyang papurihan ang lahat ng mga anak na patuloy na nagmamahal sa Kanya. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. You are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Let's say, Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Let's shout to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. Boundless love, light before the sun, your glory, say, eternal, never stops giving all you got. Creation, keep singing, oh, there is no other, you are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay, let endless praise resound. We lift you up, up, up. Let's say, we're giving you our love, love, love. Everything. For everything you've done, done, done. Let's give him all the praise. We give you all the praise. We lift you up, oh God. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. Everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. To you, let endless praise resound. Let's say, every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you,
praise. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Let us continue to worship His name. Patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Oh, tinataas ka namin, O Diyos. Tunay nga sa iyong pangalan, patuloy namin magagawa ang mga bagay na imposible. Oh, hallelujah. For you, Jesus, nothing is impossible. You are our stronghold, and you are our living God. We worship and magnify your name. You deserve all this glory. We lift you up. Hallelujah. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Oh, we claim, Lord. I can do all things 'cause it's you. 'Cause it's you who gives me. Let's say, nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, Jesus. Nothing is impossible in you, Lord. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Let's say, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible in your name, Lord. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Let's say, nothing is impossible
impossible through you. Blind eyes are open. Yes, Lord. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible, Jesus. Through you, I can do anything. Hallelujah. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Praises to your name, Jesus. We continue to worship Him. Oh, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy pong nagmamahal sa iyo. Oh, we magnify and glorify you, Jesus. Umawit po tayo sa ating, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon ng may kagalakan. Oh, you are holy, Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy ka naming nararanasan. Ang papurit pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa bawat sandali ng aming buhay, patuloy ka naming pasasalamatan, itataas at sasambahin. O, ihanda ang aming mga puso, Panginoon, sa pamamagitan ng mga papurit pagsamba na ang puso po namin ay patuloy na tatanggap na yung mga salita na patuloy pong nagpapalakas sa amin sa bawat araw. Purihin po natin ang Panginoon sa sarili nating kaparaanan na patuloy po natin siyang mabigyan ng kagalakan at patuloy po natin siyang maranasan sa umagang ito. We lift you up, we adore your name, Jesus. You deserve all the glory and honor. You are the Lord of Lords. And we worship you and magnify you. Oh, hallelujah. Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul,
worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Jesus, sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and all my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. We raise you up, Jesus. You deserve all this glory and honor. We sing like never before. Our soul, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His soul. Let us worship His holy name. Sing like never before. Oh my
us continue to worship Him. You are our Father, Jesus. Oh, hallelujah. I heard a word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the Word at the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. So what can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. The death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and shame. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. And say, yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Ooh, ooh, death could
What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Oh, thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon, tunay ngang makapangyarihan ng iyong banal na pangalan. Pinupurit sinasamba ka namin, O Diyos. Salamat po. Salamat sa kagalakan na naramdaman namin sa aming pagpupurit, pagsamba sa iyo, Panginoon. At alam po namin na ang puso po namin ay patuloy mo nang naihanda sa patuloy na mga salitang patuloy na magpapalakas sa amin. Ang alam po namin, Panginoon, sa umagang ito, ikaw ang itinataas namin, ang lahat-lahat sa amin ay pinapasalamatan namin, O Diyos. Ano man po ang mangyari, ikaw ang Diyos na aming Panginoon na kailanman ay laging nariyan at hindi kami iiwan. And despite all the trials that we are encountering, Lord, sa mga kaguluhan, sa mga problema, alam namin na kayo ang Diyos na patuloy pong magbibigay sa amin ng kapayapaan, kahinahunan, at pagiging matatago, Lord. O, pinupurit, sinasamba ka namin, Panginoon. Ang lahat ng ito ay para po sa inyo. Ang lahat sa amin ay inaalay namin sa inyo. Sinasamba at dinadakila ka. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Ito po ay aming dalangin sa matamis mong pangalan ng lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Gayon din po sa nakasama po natin sa Facebook Live. Simulan po natin ang ating araw ng linggo ay pakikinig at pasasalamat sa salita nating Panginoon. Purihin po ang kanyang banal na pangalan. Test mic. Yeah. Alright, good morning po sa inyo lahat. Alam ko marami nasa kani-kanilang mga tahanan at I hope na kapoy naniniwala that all of us are safe. Amen? At ang Diyos ang siyang patuloy na kumikilos, gumagawa at nag-iingat sa bawat isa. Amen? Kuya Christian, doon ka banda o tsaka si Cha para malaki-laki yung mga nasa harap nyo. So, pwede kayong lumipat ng upuan. Yan.
So, mas marami yung bagamat mas marami yung nasa kanilang tahanan. At baka hindi sila makatawid sa lupang pangako. Dahil merong dadaan ng dagat at kailangang hawiin at mahati ito para makapunta doon sa promised land. Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat. Nag-response ba ako, Blue? Sa kanilang mga tahanan at yung mga few people na nandito sa church na halos taga rito, malapit-lapit. At patuloy nating pagsaluhan ng salita ng Diyos. Definitely, we will not stop listening to the Word of God. We will not stop worshiping our God, even in our own home, as a family, na tayo ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. Though a lot of people na nasa kanilang mga tahanan at napapractice ngayon yung family worship. No? Nasa kanilang tahanan sila ay sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. At not in a form of numbers, nor in a facilities na nasa kung saan tayo. Ang importante, nandun yung nakikipagniig tayo sa ating Panginoon sa pamagitan ng papuri at pagsamba. Okay, so praise God at blessing na meron tayong technology na kagaya nito at tayo rin ay nakakapanood at nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos na nag-i-inspire at nagbibigay ng kalakasan sa ating mga kani-kanyang buhay. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat sa tuturo mo sa amin sa umagang ito na kung saan ang salita mo ay palaging nasa tamang oras, nasa tamang panahon, at ang salita mo kailanman ito ay naluluma. Ang salita mo ay palaging buhay. At sa tuwing ito'y aming binabasa at naririnig, dumadaloy, dumarating ang pananampalataya sa bawat isa na nakakapakinig. At naniniwala po kami na ang mismong iyong salita ang siyang patuloy na magpapalakas, patuloy na magpapatibay, at patuloy na magbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa aming mga kani-kanyang buhay. And to those na makakapakinig, ibukas nila ang kanilang pandinig at ang kanilang mga puso sa tatanggapin nilang makapangyarihang salita mo na kanilang mapapakinggan sa umagang ito. At patuloy naming itutuon ang aming isipan, ang aming buong puso sa ipapahayag mo sa amin. At palagi kami naniniwala na meron kang mabuting gagawin sa aming buhay habang kami po ay nakikiisang, nakikinig ng iyong makapangyarihang salita. Lahat ng papuri, pasalamat ay sa iyo namin ibinabalik. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So magandang umaga po sa inyong lahat na nasa church at maging yung mga nasa kanilang mga tahanan na mas marami sa oras na ito. Not only sa church na to and even sa iba't ibang iglesia, iba't ibang bahay-sambahan na halos na-stop, no? At they only maximize this available technology in a form of live stream through Facebook, no? Upang sa gayon nandun din, they have fellowship, para rin silang nasa church in their comfort ng kanilang mga tahanan. And of course, patuloy natin panalangin na maging maganda yung daloy ng signal. Though sometimes when it is live,
medyo hindi siya kasing linis. Tama, Kuya Blue, no? Kapag ka ito ay, anong tawag nito? Na-record na. O kaya ay, iaano mo na lang, i-view mo na lang uli. Sa live, medyo may intermittent na konti. But anyway, importante ay naintindihan at ito'y napapakinggan. So, this will be the last series 3 ng ating pinag-aaralan. And it's a form of another question. Paano mo ginugugol ang iyong oras sa kapanahunang ito? Okay. Paano mo ni-spend yung araw mo, yung oras mo? Ngayon, yung mga tao, marami silang oras. No? Marami silang panahon. No? Hindi dahil maraming naka-lockdown. Kung hindi, yung time is so fast, pero maraming panahon yung mga tao ngayon. Dahil nga sila ay nasa kani-kanyang tahanan, hindi nila magawa yung what they normally na ginagawa nila in a normal. No? Kaya nga ang tawag ngayon natin is new normal. No? Lahat na yata ng ito na yata ay magiging, ito na talaga yung new normal natin. At hindi lang tayo, of course, maging yung mga iba't ibang bansa, lugar, no? Hindi ko alam kung meron pang bansa na hindi hindi naka-face mask, hindi naka-face shield. At yata na ito na yung yung normal. Okay. Pero purihin ang Panginoon at sa pamagitan ng pagkilala sa ginawa ng Diyos sa atin, in spite of new normal, iba rin mamuhay yung merong kaugnayan sa ating Panginoon. At yun ang normal na tayo ay mamuhay. Nakakalimutan ko yung letter H ko. Mamuhay na merong kaugnayan sa Panginoon. That is the normal, na tayo ay nabubuhay, not on our own. Tayo ay namumuhay na si Kristo ay nasa atin. Amen? Hindi siya malayo, hindi siya malapit, kundi siya mismo ay nasa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi natin heaven on earth, no? Si Kristo na nasa langit ay nasa atin sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Amen po. Lahat ng nakauna magsabi po ng Amen. So, iba-iba yung kinagagalawan ng ating buhay. At kung ano ang kinagagalawan ng iyong buhay, iba-iba rin yung paano mo ginugugol ang iyong panahon, ang iyong oras, ang iyong araw, lalo na sa kapanahunan ng bagong normal na ito. Now, kung minsan, pinapaniwala natin ang ating sarili sa kasinungalingan na ninanasa ng laman na may hihigit pa kay Kristo. Okay. Ang taong naniwala na nampalataya, kinilala yung lahat ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Siya ay bagong nilalang at siya ay nagkaroon ng buhay yung kanyang espiritu. At yung totoong tayo is not anymore the flesh nor the soul, but instead, it is the spirit. Yun ang totoong tayo. That is the spirit. Not your flesh, not your soul, hindi yung emotion mo, hindi yung nararamdaman mo, hindi yung yung nararamdaman mo, hirap, sakit, pasakit, lahat ng kit-kit, no? Lahat na lang, di ba? That is not the real you. Hindi yan ang totoong ikaw. Ang totoong ikaw is the spirit. Hindi nagkakasakit, no? Hindi nagkakamali, hindi nagkakasala, but perfect, no? Sa harapan ng ating Panginoon. Yun ang talagang totoo tayo, totoo sa atin. At patuloy tayong tayo, yung conscious tayo that through us is the Spirit. Not anymore the emotion,
not anymore the flesh. No? Kung kaya kung minsan na yung sinasabi ng flesh o yung body at saka ng soul contradicts to what is in the spirit. Kaya nga importante na aware tayo. No? Say for example, sa kapanahonan ito, a lot of people na sila ay nag-aalala. Sila ay natatakot dahil sa nakikita nila sa kanilang paligid, kanilang palibot. Nakikita nila ito in their what we call yung five senses. Sino ba naman ang hindi natatakot, hindi nag-aalala sa kapanahonan na ito? But that is just only the flesh. That is just only the soul. But in the spirit, you rejoice. In the spirit, there is peace. In the spirit, there is joy. Okay. But in the flesh, there is this worry. There is this sickness. No? There is this fear. No? So, when you look at kung sino talaga tayo, doon natin makikita na it gives us comfort because the real us is the spirit. Amen po. Okay. Ngayon, noon, isa lang, dalawa, natatakot na. Ngayon, ilan na, marami na, di ba? Especially in our city, no? Marami na rin, marami-rami na rin, Of course, mas marami pa rin in the NCR, bubble plus, NCR plus, more bubble na sinasabi. Just the same, hindi mo maaalis yung mga tao ay magalala at sila ay matakot. Diba? That is the flesh. So, magalala, that is the soul. No? But, what will you do? No? Patuloy ka na lang bang mag-aalala? Patuloy ka na lang bang mabubuhay sa takot? Hindi ka na makatulog? No? Na yung katabi mo, baka merong daladalang na hindi nakikita? No? So, how would you spend your life, pagka sa ganong klaseng sitwasyon? That's why the Word of God is so powerful. We always look at the Word of God. When you read Matthew chapter 6, mababasa mo doon a lot of words na binigyan ng emphasis yung worry. Do not worry. I think, if I'm not mistaken, around 8 to 10 na mention doon sa Matthew chapter 6 yung patungkol sa pag-aalala. Do not worry about your life. Nandun yung nagpapaalala na huwag kang magalala. At sinabi pa yata doon, I don't know yung exact verse ng Matthew chapter 6 na sa pamagitan ba ng iyong pag-aalala ay madadagdagan ng isang araw ang iyong buhay. Ma-extend ba ang iyong buhay sa pamagitan ng a single hour of your life, sabi niya. At meron din sinabi doon, do not worry for tomorrow. Let tomorrow worry himself, sabi niya. So, kung mabubuhay tayo sa ganon, parang ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan. Because that is not the real you. The real you is there's peace. That is in the spirit. Kaya nga in Isaiah chapter 41 verse 10, sinabi doon, fear not for I am with you. Okay. So pag natatakot ka, ano ang makapagpaalis ng takot na meron ka? Pag nag-aalala ka, ano ang makakapagpatanggal ng pag-aalala sa'yo? Okay. O halimbawa, natatakot ka sa virus, natatakot ka sa COVID na yan. Nag-aalala ka sa COVID na yan. Sa tingin mo ba, hindi mawawala sa tingin mo ba na mawawala lang pag-aalala mo at saka yung takot mo pag nawala yan? Kung hindi nawala, patuloy ka bang nabubuhay na mayroong pag-aalala? Patuloy ka bang nabubuhay na mayroong takot? Di ba? In fact, hindi siya nawawala. Di ba? Sabi nila, parami ng parami, di ba? Marami, na talaga, talagang domino effect na talaga. Bagamat sabi natin we are being sealed and protected by the Word of God. But the hassle it creates, pagka ikaw ay nasama. Di ba? So, yung parang anong tawag nila? Anong tawag nila doon? Pagka hindi ka siguradong wala ka, ano ka lang, yung tawag nito, suspect ka pa lang. Di ba? So, it creates
tawag nito, hassle on your part. Diba? Now, kung titingnan mo yon, anong klase ng paano mo nagugulin ang iyong buhay, ang panahon mo on this, what we call na new normal. No? Of course, this real, sabi natin, the reality na nararanasan na ngayon, it's very tough. Ila-lockdown mo naman yung mga some other areas, hindi makatrabaho, walang makain, walang pera, nag-aalala, may sakit. Diba? That's really very tough. No? Talagang medyo mahirap. Pero sabi nga natin, ang Diyos natin is much more tougher than the situation. Amen po. Kung paano inawit natin kanina, nothing is impossible. Walang imposible sa ating Panginoon. Yes, it is a fact na merong nagkakasakit. No? Meron? Hindi lang meron, marami. Di ba? Maraming nagkakasakit. Meron bang namamatay? Meron. Nakakamatay talaga. Di ba? Nakita mo, ang tawag ito talagang may nangyayari, may namamatay. Though there are some na nagsasabing, ano lang yan, kagaya din ng sakit noon yan. Parehas din na may namamatay. It so happen, lahat na lang dinideclare na COVID lahat. Pag namatay, COVID. Wala nang ibang dahilan. Palaging COVID. So people, it creates something in our mind na lahat na lang all because of COVID. Kaya tayo nagkakasakit, kaya merong namamatay. Kung merong nagkakasakit, merong namamatay, marami din namang nagugutom. Tama? Kaya nga, merong ayuda. Ayuda ang tawag. Di ba? Nakatanggap na ba kayo? Hindi pala kayo kasama. Kasi hindi kayo kasama sa mga santo at santang lugar, no? San Pedro, San Miguel, San Manuel, San Jose, Santa Monica, puro santa at santo yung mga na lugar na. Sabi ni Juning, buti hindi kasama yung San Diwa. Hindi daw kasi santo yung San Diwa. Ano nga ibig sabihin ng San Diwa? Purok siya. Hindi siya. Parang gusto ni Juning makasama yung San Diwa. Yung iba sabi nila, mga 5S yan, mga 5S, di ba? Mga SSS, nag-isip yung iba, pang S, ako, may siksikan pa, meron pang... Meron pa ba yung mga S? Mahirap magka-COVID sa siksikan, lalong dadami yan kasi siksikan. So, siksikan yun, no? So, totoo yan. It's a fact na may mga ganyan. Kasi nga, of course, that is how to be in this fallen world, no? So, yan ang buhay na we are in this, fallen world na sinasabi natin because of sin. Pero hindi tayo mananatiling ganito ang mundo. Amen? Time will come, this will be restored. Ito ay ibabalik sa dati kung paano nilikha ng ating Panginoon. And we are looking forward doon sa restoration day na yon. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. So kung mga ito ay katotohanan na may namamatay, may nagugutom, may nahirapan, it is also a fact na pwede nating sabihin that God saves. No? Na ang Diyos pa rin ay patuloy na nagliligtas. At kung paano ginawa na ng Diyos yung kanyang bahagi. The salvation of God is already available to all. No? Walang sekta, walang relihiyon, wala sa kulay, wala sa mata, wala sa ilong. No? Kung hindi, it is available to all. It is finished. No? Ang kailangan lang is that you have to acknowledge, you have to believe. No? Kaya nga, given this situation, hindi naman natin sinasabihing blessing yung sitwasyon na ito. Kung hindi, yung blessing na kung saan yung tao talagang matutuon siya sa Panginoon. Yung kanyang paningin, mababaling sa Panginoon. Doon siya, tawag nito, hindi na sa mga
lucrative things na dito sa mundo. Kung hindi, na dito, parang mahirap na. And then, nandun yung pagbaling nila sa ating Panginoon. So that is the fact that God saves. It is also a fact that God cares. It is also a fact that God provides. Amen? And it's also a fact that God protects us. Amen. So kung totoo yung mga paghihirap na ito, pwede rin natin tingnan yung totoo din naman ng Diyos. Amen. Kung may panganib, ang Diyos totoo na siya ay nag-iingat. Ang Diyos ay nagbibigay ng protection. Though the protection of God is already in us. Amen. Palagi nating isipin na nandun yung pag-iingat na ng Diyos sa bawat isa sa atin. Say amen po. So, kapag ibinabaling natin yung ating not the real us, the flesh and our emotion, meaning to say, nadadivert sa mga bagay na kumukuha ng ating atensyon. At nasabi natin, ito yung sinabi natin na yun ang idolatry na sinasabi natin. Na anumang bagay na maaring kumukuha ng lugar ng Diyos sa ating puso. Okay. Now, pag nababaling tayo doon at nakakalimutan natin na meron parang Diyos gumawa para sa bawat isa sa atin. Now, this problem, this chaos sa buhay ng tao, ito ay issue of the heart, sabi natin. Kaya nga, kinakailangan ng isang pagbabago ng puso. Okay. So that is an issue of the heart. Kung saan mo ay binabaling. Kung nag-aalala ka, natatakot ka, that is an issue of the heart. No? Kasi doon ka na doon ka na da-divert eh. Okay. Wala na tayo doon sa idols na mga images. Instead, it is an idol na kung saan nalalagay, natutuon ang pansin mo. Okay. So, that is an idol. No? So, it is an issue of the heart. No? Kaya nga, if it is an issue of the heart, kailangan ng isang pagbabago ng puso. Kaya nga, pagdating sa Ezekiel chapter 36, verse 27, sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Amen? At ang matigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Okay. Verse 37, ibibigay ko rin sa inyo ang aking espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ano sabi niya? Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Okay? Though ito ay sinasabi ng Diyos patungkol sa mga Israelites. No? Okay. Pero, kasama tayo doon. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo nawala. Hindi. Sabi niya, patungkol lang yan sa mga sa mga Israelites. Okay? Noong time na sinasabi yan, So, of course, nagkaroon ng katuparan ng tipan ng Diyos, sa pamagitan ni Abraham, kasama rin tayo doon. Okay? Hindi tayo hiwalay. Okay? So, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yun ang meron ang bawat isa sa atin. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Ibibigay ko rin sa inyo ang espiritu para maingat ninyong masunod ang utos ko at mga tuntunin. Okay. So, if it is an issue of the heart, kailangan there is a transformation in the heart. Okay. So, kung walang pagbabago ng puso, how can that be? Mawala ka sa pag-aalala, mawala ka sa takot. Paano mangyayari 'yon na mawawala yung mga 'yon kung yun pa rin? Tama? So, walang mangyayari, no? So, kailangan meron talagang transformation of the heart. Kaya nga, if anyone be in Christ, ano sabi doon? He is a new creation. Okay. Na bago yung ugnayan natin. No? So, since we are a new creation, we can live this newness, no? Nang meron tayo sa ating Panginoon. Amen. Say yes. No? Now, in
in Numbers 21, verse 7 and 9, as a review doon sa ating pinag-aralan last Sunday, pumunta ang mga tao kay Moses at sinabi, nagkasala kami nang magsalita kami laban sa Panginoon at sa iyo. Ipanalangin ninyo sa Panginoon na tanggalin niya sa amin ang mga ahas na ito. Okay. Kaya, ipinanalangin ni Moses ang mga tao. No? Verse 8, sinabi ng Panginoon kay Moses, gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng isang tukod. Sabi niya, ang sinumang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi mamamatay. Okay? So may solusyon na. Yung kanilang problema, di ba? Anong problema nila? Sabi nito na anong problema nila? Mga ahas. Di ba? Talagang mga ahas problema. Sabi nga, di ba, bihira yung nag-aalaga ng ahas. Ano? Baka alagaan mo, tutuklawin ka pa niya. Di ba? So, there is a problem, ano? Kaya, pagdating doon sa verse 8, no, may instruction, sabi niya. Sinabi ng Panginoon kay Moses, so, merong instruction kay Moses, no? Gumawa ka ng tansong ahas at ilagay ito sa dulo ng tukod, sabi niya. And, ang sinumang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi siya mamamatay. So, the instruction is very clear, ano? Gawa ka ng pole, tapos put a snake there, brass and snake doon, ilalagay mo doon, serpent, lalagay mo siya doon. Pagka yung mga kinatatakutan nilang ahas, nakagat sila, they just look at the serpent na nandun sa pole. That is the instruction. Definitely, pag hindi nila tinignan, sila ay mamamatay. So, nandun ang instruction. Sino mang nakagat ng ahas na titingin sa tansong ahas na ito ay hindi siya mamamatay. No? Pagdating sa verse 9, sinabi niya, kaya gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. As instructed, Moses followed. No? Kaya nga si Moses, tinaguri siyang mababang loob. No? Humbled person, humbled man. No? Kasi lahat ng sabihin ng Diyos, nandun yung kanyang pagsunod. No? Pero may mga hindi rin naman nasunod. Pero, halimbawa, sinabing kausapin mo yung bato, pinalo naman niya yung bato at lalabas ang tubig. Just the same, sa sitwasyon ito, gumawa si Moses ng tansong ahas at inilagay niya ito sa dulo ng isang tukod. At ang mga nakagat ng ahas na tumingin sa tansong ahas ay hindi nga mamamatay. Okay? So it happened, di ba? Yung sinabi, pag tumingin doon, hindi nga sila mamamatay. Pero hindi tinanggal yung mga snakes, di ba? Tanggalin na lang natin yung mga snakes para wala nang kakagat dyan. No? Hindi niya tinanggal yung mga snakes. Diba? Instead, gumawa siya ng way upang sa gayon, may mangyari man, meron kayong solusyon sa problema po ninyo. Amen. Parang tayo, di ba? Hindi na wala ang problema, nandyan din. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka, wala kang problema. Diba? Hindi ibig sabihin Kristiyano ka, hindi ka tatamaan, tawag nito, hindi ka magkakasakit. Hindi ibig sabihin Kristiyano ka, hindi ka maghihirap. Pero, ibig sabihin, tawag nito, nandun pinangahawakan natin yung salita ng Diyos. Kaya nga, the more you know the Word of God, the more na nakikita mo ang katatayuan mo, doon mo ibinabaling ang iyong paningin doon mismo sa sinasabi ng Diyos. But we are not exempted sa nangyayari on this fallen world. Pero balang araw, sabi nga natin, ito ay may lalagay sa ayos ng ating Panginoon. Say yes. No? Now, tinignan ko sa English, yung verse 8, then the Lord told him, sabi niya, make a replica, sabi niya, of a poisonous snake and attach it to a pole, sabi niya. And all who are beaten will live if they simply look at it. Okay?
So may problema? Meron. Nakagat. Tama? Now, sabi niya, all who are beaten will live. Kahit nakagat, nagkaroon ng problema, if they simply look at it. No? Kung titingnan mo, simple, tama? Parang nakagat ako, titingin lang, gagaling. No? Parang ganun kasimple, no? Talagang ganun gumawa ang Diyos. Very simple as long as you follow. Simple lang, kaya nga lagi natin sinasabi yung totoo, pero akala mo hindi totoo. No? Pero ito'y totoo. No? Kung paano si Kristo, wala na ba tayong gagawin at liligtas na tayo ng Diyos? Yes. Basta paniwalaan mo lang yung ginawa niya para sa'yo, that's it. No? Wala nang tawag ito, wala na sa mabubuting gawa. Kung hindi yung mismong pagkilala mo, yung paniniwala mo, yun ang pagliligtas ng Diyos. That's it. Kaya nga pagdating dito, all who are beaten will live if they simply look at it. Ganun lang ba kasimple na titingin lang doon? Ako'y magkakaroon ng buhay. Yes, as simple as it is. Amen? Kaya yung tumingin, yung sumunod, sila ay na-extend yung kanilang life. Sila ay nabuhay kahit sila ay, yung sinabi natin na kinagat sila ng ahas. Now, napakalaking bagay yung kung ano yung binibigyan mo ng pansin sa buhay. Yung life and death is based kung saan ang iyong tuon. Kung saan ang iyong pansin. Okay? Very powerful na yung kung ano ang binibigyan mo ng pansin sa buhay. Kung ano ang binibigyan mo ng atensyon sa iyong buhay. Okay? Parang ngayon, wala ka ng ibang maririnig na balita. Only one word. Kahit anong channel, kay radyo man yan, kay TV man yan. Diba? Doon lahat. No? Now, kung wala na tayong gagawin, kundi pansinin na lang yan, para bang hindi na tayo mabubuhay? Parang ang hirap ng mabuhay. It creates us fear. Though hindi natin dinideny na walang ganyan. Meron nga eh. Meron nga. Okay. Parang yung problema, hindi naman natin dinideny na meron problema. Sino dito walang problema? Sabi natin, wala naman, di ba? No. Ngayon, kung doon lang tayo, kaya napakalaking bagay kung ano yung binibigyan natin ng pansin sa buhay. Yung pinaglalaanan natin ng atensyon. No? Okay. Parang yung mga Israelites, di ba? Kung ang kanilang binigyan pansin, yung ahas na lang, tsaka yung pagtuklaw sa kanila. Pero hindi nila binigyan pansin yung meron palang solusyon. Meron palang pwedeng gawin. No? At ito nga yung ginawang kaparaanan at doon titingin, sila ay nandun yung kagalingan. Okay. So kung matutuon na lang tayo sa mga bagay na ating nakikita in our five senses, no? It really affects us. Hindi na tayo makapamuhay ng normal. Hindi na tayo makakilos. Yung iba, hindi pa makatulog. Lalo na ngayon, laging merong tumutunog na umaga, gabi, araw. No? Yun na yan. Pag kami tumunog na sa kapitbahay, si dinampot, parang gano'n. Diba? Tumutunog na ambulansya, di ba? Diba? Ngayon, alam mo na tawag ito, anong, sabi nila ng iba, anong kaiba ng tunog ng bumbero sa ambulansya? Sabi niya. Parang pares lang ang tunog yata, Hindi, yung bumbero daw, tuloy-tuloy. Yung ambulansya daw, merong delay ng konti, Hindi siya continuous. Pero alam natin pag sunog, at saka alam natin pagka ito ay may sakit. Just the same, pareho nakaka-alarma sa bawat isa sa atin. Amen. Amen po. Kaya nga, pagdating doon sa numbers na yon, ang ginawa ng Diyos ay, sabi niya, kung makukuha ko ang kanilang atensyon, na sila'y mamamatay dahil sa snake bite, sabi, then I can heal them. Diba? So, kung yung atensyon mo natuon, di ba? Pag nakagat ka nga ng ahas, mamamatay ka. Di ba? Pero pag nakuha yung atensyon ng Diyos, instead dun sa pagkagat ng ahas,
people will live. Kasi ang attention nila nandun sa Diyos. Amen. Kaya nga even this virus, di ba? Marami nagte-testify. Totoo to. Okay. Pero totoo rin sa tulong ng Diyos, nalampasan ko. Sabi nila. Okay. Kaya sinasabi nila, totoo ang COVID, matakot kayo sa COVID. Sabi. Nakakalimutan nilang dugtungan na pwede rin kayong matakot sa Diyos. Pero hindi matakot ang term nila, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ibig sabihin, nabaling ang kanyang pansin. No? Dahil sa na-experience niya na talagang hirap talaga ang karanasan na ganito. Oh. Pero, because of that situation, nabaling siya sa Panginoon. Panginoon, alam ko, pagagalingin mo ko. In fact, tinatanggap ko, kinikilala ko ang kagalingan ito. Bagamat nandito man to, pero tinagaling mo na ako. And they testify na nababaling, natitingin sila. Not anymore to the snake bite, just like the COVID. Kung hindi, God get their attention. Bakit kasi kung minsan pag hirap na hirap ka, doon ka pababaling sa Diyos. So, hindi natin kailangan malagay tayo sa ganong kalagayan. Even in our day-to-day normal life ng ating buhay. Anyway, at the end of the day, we will always go back to God. Amen. Babalik at babalik pa rin tayo sa ating Panginoon. Because He is our Creator. He is the source of our life. Amen. If there is something wrong with this life, you always go back to the one who made this life. Who made this created being. You always go back. Amen. Siya kasi yung gumawa, siya kasi yung lumikha sa bawat isa sa atin. Ang sino mang magbibigay ng pansin sa nailagay sa Paul, sabi niya, sila ay mabubuhay. Amen. Pero kung mananatili pa rin sila sa pagbibigay pansin sa kagat ng ahas, mamamatay sila. Okay? So, kung nakatuon ka lang sa hirap, pasakit, di ba? Kagat ng ahas, di ba? Ginamit snake, because the enemy tried to kill, steal, and destroy. That is the work of the enemy. And enemy symbolizes the snake. Diba? So, sino mang magbigay ng pansin sa nailagay, sila ay mabubuhay. Pero kung mananatili pa rin sila sa pagbibigay pansin sa kagat ng ahas, sa problema, diba? Sila ay mamamatay. Kaya sabi natin, it all started by giving attention, and then the life-giving force comes sa ating mga kani-kanyang buhay. Saan nagsimula? Yung pagbibigay attention. Saan nagsimula? Yung pagbibigay pansin. Diba? Tinanggap ang kagalingan kasi nagbigay pansin doon sa naihang in the pole. At pwede nating ihalin tulad sa John yung nagbigay ng pansin doon sa naipako sa krus. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. So, wag nating hintayin na nandun tayo sa hopeless situation ng ating nararanasan ngayon. No. Though our physical body, though our emotional, nase-sense niya the difficulties. But don't forget, you have still the real you, that is your spirit. Amen. Yun yung talagang totoo tayo. Okay. That's why, kaya sila'y nabuhay because the Israelite, they believed doon sa instruction ni Moses na galing sa ating Panginoon. And they lived. Hindi sila namatay. Kasi ibinaling nila ang kanilang paningin as instructed. Okay? So, hindi yung nilagay, kung hindi yung mismong pagsunod nila, yun ang nakapagpagaling sa kanila. Parang may sakit ka, tapos binigyan ka ng gamot. Hindi mo naman ininom, sa tingin mo gagaling ka. Hindi, di ba? So hindi yung mismong pagsunod mo, di ba? Kaya nandun yung nandun yung kagalingan.
Even though you have this available medicine, kung hindi mo rin ite-take, wala rin. Yung tamang tawag nito, gamot na para sa'yo. Tapos sayang lang. Para masakit ang ulo mo, binigyan ka ng Diatabs ba yun? Hindi pala yung Biogesic. O, di ba? So, tanggal, di ba? Kasi ininom mo. Okay. So, it's an instrument. Amen? Pero ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa ating Panginoon. Amen po. So, because they believe, meaning to say, because they have faith, nandun yung kanilang pananampalataya. Nandun ang kanilang paniniwala. Oo nga, nandun yung serpent doon sa pole, no? Pero kung wala yung paniniwala nila doon, na sila'y gagaling, they will die. Amen? Because they simply believe. Parang tayo, we just simply believe. Pinaniwalaan lang natin yung magagawa ng Diyos sa atin. Merong magagawa ang Diyos, but if you don't believe dun sa magagawa ng Diyos, gusto yun man ng Diyos, wala. Kaya nga sinasabi natin, that is the sin na unforgivable, that is the sin of unbelief. Yung hindi paniniwala. But we believe. Sabi sa katabi mo, maniwala ka. Now, because you believe, then, obedience to the word comes. Because you believe. Amen. So, pag naniniwala ka, tawag ito, magbubunga ito ng pagsunod. Yung paniniwala mo. So, ito yung bunga ng paniniwala mo, yung mismong pagsunod. Okay. Kaya nga sabi ni James, faith without works is dead. No? Bunga ng yung pananampalataya, bunga ng yung paniniwala, nandun yung pagsunod. No? Kaya nga pagdating sa Hebrew chapter 11, faith chapter yun, di ba? Sa pamagitan ng pananampalataya, si Noah, sa pamagitan ng pananampalataya, si Abel, sa pamagitan ng pananampalataya, si Abraham, sa pamagitan ng pananampalataya, si Enoch. Ibig sabihin, may bunga yung kanilang pananampalataya. Because of the faith. Kaya nila nagawa yun because of the faith. Okay? Kaya nga, nothing is impossible to God, to those who believe. Lahat ng naniniwala magsabi po ng yes. Ngayon, ang hindi paniniwala sa sinabi ng Diyos ay katulad ng paglagay ng tiwala, pag-asa, o pinapahalagahan maliban sa Diyos para mapunan yung kulang. Okay. Para mo sinasabi na, God is not enough. Amen. Kaya nga, yung God is always enough. Christ is more than enough, in fact. Higit pa sa ating pangangailangan. Kaya nga nandun yung paniniwala natin sa sinabi ng ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo naniniwala doon, nasaan yung paniniwala natin? Sa mga bagay ba na nakikita lang natin? No hope. If we don't believe doon sa mismong sinabi ng ating Panginoon. Remember, we are created in the image of God. And as we created in the image of God, meron tayong pangangailangan sa ating buhay na ang Diyos lang ang siyang makakapuno nito. Wala nang iba. Amen po. Kaya nga, babalik tayo sa ating Panginoon. Walang makakapuno ng kakulangan sa buhay natin maliban ang ating Panginoon. Amen po. Kaya nga, manatiling nakatingin sa Kanya to experience and receive life. Amen. Patuloy tayong nakatingin, hindi nawawala yung ating Panginoon kung paano yung sinabi natin that Moses lifted up the serpent in the wilderness para makuha yung atensyon ng mga tao so they can receive life. To get the attention of people. Kasi pag hirap-hirap na natuklaw yan, di babaling yan sa Diyos. That is getting the attention. Lifted up the serpent in the wilderness para makuha yung atensyon ng mga tao so they can receive life. Amen. Pwede naman kahit hindi na muna magpakagat ng ahas, di ba? Then your attention is there, di ba? And life is there, no?
Ibig sabihin, yung buhay nandun sa pagkilala, pagsunod doon mismo sa sinabi ng ating Panginoon. At ganyan din ang nangyayari kay Kristo sa krus. Nangyari to get our attention para matanggap yung totoong buhay na nasa Kanya. Amen. So, meaning to say, is trying to do the same thing, yung ginawa ni Kristo. Okay. Doon nababaling yung ating paningin. If you look at Jesus on that cross, definitely you will have eternal life. Kaya nga sa 15, di ba, ang sino mang sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parang na-repeat yung 15 sa John 16. No? Sa John 3:15 until John 3:16. Kaya nga, when you go back to the question kanina, paano mo ginugugol ang iyong oras sa kapanahonang ito? No? Importante yung alin yung dapat unahin. Paano mo ginugugol yung oras sa kapanahonang ito? Yung sinasabi natin, first things first. Importante, alin yung dapat nating unahin. Paano nating gugulin yung ating oras sa kapanahonan na ito? Anong dapat nating unahin? Yung matakot tayo, mag-alala tayo, yun ba yung dapat nating unahin? Kahit hindi mo unahin yan, dumarating, di ba? Kahit hindi yung pagplanuhin, dumarating, sumasagi. Sumasagi sa ating isipan. Pero, hindi naman ito nananatili. Say amen. No? So, sabi natin, importante yung alin yung dapat unahin. No? First things first muna, para makamit yung resulta na gusto natin. Okay? So, alin ba yung parang when you set priorities sa buhay mo. Parang pag magbabudget ka, magbibili ka, di ba? Ano yung dapat mong unahin? Di ba? Milk tea. Milk tea. Si Steph, paborito niya yata yung milk tea last Sunday na sabi niya. Hindi niya unahin yung milk tea. Di ba? First things first. Ano ba yung una? Oh. Sabi ni Ate Marina, bigas. Kaya tuloy, di ba? Pagka nagbibigay sila ng ng ayuda, inuuna yung bigas. Di ba? Pero sabi ni Mayor, narinig ko, nahagit ko sa radyo, sabi niya, hindi na bigas. Malay mo, sabi niya, magsasaka yung bibigyan natin ng bigas. Maraming bigas yan, di ba? So, marami silang bigas sa kanila. Sabi, parang hindi niya kailangan yung bigas. So binigyan na lang ng cash, no? Magkano man bibigay? Sa Manila yata, it's 4,000 per family. O kaya 1,000 per person. With Sever is lower ba? With Sever is higher. Ba, paano sa bahay? Ano kayo? 15, edi 15,000. So, 4,000. Ano? Kung tatlo kayo, ngayon mas maganda 4 na lang, sabi. Kasi per household. Pero hindi ko alam dito sa si Mai, si Julie, di nila alam yan kasi government employee daw, wala. Yung mga empleyado ng gobyerno daw, walang tatanggapin. Oh. Yung iba naman daw, titignan ng bahay, pag malaki, walang ayuda to. Di ba? So, may guidelines na yata, So, first things first muna, Kasi pag you put first things first muna, then, of course, doon mo makikita yung resulta ng na sinasabi nating na gusto mo. Pero, unahin muna yung dapat unahin. Amen. A matter of priority sa ating buhay. Amen. Bigas. Anong sunod na bigas? Ate Marina, anong sunod na? Pera daw, pambili ng ulam. Hindi naman pwedeng isda, di ba? Hindi mabubulok, di ba? O kaya manok, nakaraan manok, manok, di ba? Naglalagay ng anong tawag dyan? Upuan, lalabas mo. Tapos, lalagay doon, paupuin yung manok doon. Tuloy pinaupong manok talaga,
Hindi na, no? Baka iba yung pangangailangan. And then, ibibigay na lang, let the people, sabi na, sila na ang, tawag nito, gagamitin nila ang instrumentong ito ayon sa kanilang, pangangailangan. Of course, sumasama ang loob ng gobyerno pagka pinaglaanan mo ay hindi naman yung pangangailangan. Hindi naman yung dapat, pagtuunan ng pagkakagastusan. Diba? So, sumasama yung loob. Kasi they expect na there is something much better na talagang, kailangan. Pero, sabi nito, hinahayaan tayo to make decision on our own. Amen. Just like us, we are not created as robot ng ating Panginoon. Instead, binigyan tayo ng sariling pagpapasya. Sariling, our own free will na ipinagkaloob sa atin. So, gamitin natin ito, yung free will na ito, na kung saan na magamit natin sa maganda, magamit natin ng tama. Say amen. Kaya nga, sabi natin, first things first muna para makamit yung resulta na gusto natin. Say amen. Ang problema lang, karamihan only focus on the physical side of life and ignore the spiritual side. Supposedly, hindi. The real us is the spirit. Hindi natin ito pinababayaan. Amen. Not just on the material things, not just yung mga, sabi natin, physical side. No? And sometimes we try to ignore the spiritual side. Amen. Sabi mo, sana hindi. Instead, we don't ignore. No? Hindi naman natin sinasabing we don't value what is physical. No? But, of course, what is spiritual, nandun yung pagtutuon natin ng pansin. Amen po. Say yes. Sabi para bang the word first and the things of God second. Kapag ganito, definitely there is no results. No? Kung hindi, sabi natin, Jesus is my number one. Si Kristo ang pangunahin sa buhay ko. Amen. And then, results comes. Not the words. Sabi natin, the word first and the things of God second. Kapag ganito, sigurado, there will be no results. Kaya nga, you go back to Matthew chapter 6, verse 33. Seek first and foremost the kingdom of God and all these things, sabi niya, shall be added unto you. Amen. Na nandun yung pangunahin ang Diyos sa buhay ng merong kaugnayan sa ating Panginoon. In Psalm 90 verse 12, sabi dito, help us to remember that our days are numbered and help us to interpret our lives correctly. Set your wisdom deeply in your hearts so that we may accept your correction. Amen? Help us to remember, sabi niya, that our days are numbered. So, yung buhay sa mundo ay may hangganan. Amen? Hindi tayo forever na yung buhay na ganito. Okay? So, sabi, help us to remember that our days are numbered. No? May hangganan o kaya may limitasyon. Okay? Ilan taong ka na, Lola? Lola, ilan taong ka na nga? Ilan taong ka na po, Lola? Ilan taon na nga kayo, Lola? 80? Ilan taon na nga kayo? 78. Oh, 78. 120 minus 78. Di ba? Ilan taon? 42. 42 pa. 120. Di ba? So, kahit 150 na, kahit 200 na, di ba?
just the same, meron itong limitasyon. Just the same, meron itong hangganan. Amen. Hindi ito forever COVID. Di ba? Hindi forever yung ganitong klaseng situation, di ba? Help us to number that our days are, help us to remember that our days are numbered. And help us to interpret our lives correctly. Hallelujah. That is the wisdom, di ba? Na ibibigay at pagkakalob sa atin ng ating Panginoon to interpret our lives correctly. Saan natin makukuha yon? Through the Word of God. Dahil ang salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin. Amen. So parang turuan mo kami, Panginoon, to make a decision, to interpret our lives correctly. Set your wisdom deeply, sabi niya, in our hearts, so that we may accept your correction. Amen. So we welcome yung salita ng Diyos bilang bilang pagtuturo sa atin ng ating Panginoon. Pagdating dun sa ang salita ng Diyos version, sabi dito, ipaunawa nyo sa amin ng buhay namin ay maiksi lang. Okay? Upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Okay? Our days are numbered. No? So, mean to say, hindi mo sasayangin ang buhay mo. Okay? Kaya nga sabi ni Paul, kaya mabuhay o kaya mamatay, pakinabang. Diba? Kasi yung life niya, ito'y nagiging fruitful. Okay. Well, kung mamatay ako, makikita ko ng Panginoon, makakasalamuha na ako. Pero kung hahaba pa ang buhay ko, sa magitan ng buhay ko, marami pang makakilala sa Panginoon. Kaya hindi niya alam, kahit saan pwede siya. Kaya sabi niya, for me to live, for me to die, o for me to die is gain. And to live is Christ. So parehas na merong pakinabang. Mamatay, mabuhay, parehas na pakinabang. Kasi, kung nga naman, ang mamatay ay pakinabang kasi makikita niya ang Panginoon. Ang mabuhay, pakinabang din. Dahil sa magitan ng buhay niya, marami ang makakakilala sa Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Kaya nga, we recognize, after this life, meron pang life. And that life is, walang hanggan. And hindi lang sa walang hanggan, in fact, that life is permanent. Kaya mapapaisip ka talaga kung ano ang dapat mong unahin sa buhay. First things first. Amen. So you live a life, tawag nito, looking at eternity. Hindi lang tayo nabubuhay, para dito sa mundong ito. Though this life, nandun yung limitasyon. Kaya nga, ang tingnan natin yung kabuuan na mangyayari sa buhay na ito. Hindi lamang kung ano ang nangyayari ngayon. Amen? Well, mahirap ang buhay ngayon. Hallelujah. Yes or no? Yes. Pero hindi lang tayo nakatuon sa nangyayari ngayon. Amen? Have to look at the big picture. Okay. Parang yung palaging workshop ng mga team building, di ba? Merong malaking papel na pinapakita, tapos nilagyan ng maliit na dot, ang nakikita yung dot. Hindi yung kalakihan ng papel na puting-putit malinis. Ang nakikita yung small thing. Kaya ang tingnan natin yung kabuuan ng mangyayari sa buhay na ito. This is just only a part. So happen, this generation, tayo yung inabot ng generation ng COVID na ganito, new normal. Okay? Anong gusto nyo? Panahon ng hapon o panahon ng COVID? Ito na lang po. Hey, ba? Anong gusto nyo? Panahon ng hapon? Di ba? Sabi nila, hindi ako makarelate, no? Sabi nila, naalala ko yung kliyente ko kahapon, nag-meet kami doon sa isang project na tapos na. Sabi niya, yung asawa niya, napagkukwentuhan namin
yung power crisis nung panahon ni Cory. No? Sabi nung asawa niya, ay sorry, hindi ako makarelate yan eh. Hindi ako Cory Days, sabi niya. Ramos na ako, tsaka hindi na makarelate. Ano ba yung problema nung power crisis noon na yung mga taga-Napocor binabato, no, Kuya George, na blackout, ayaw sumakay sa sasakyan ng dahil sa patay-sindi, di ba? So, hindi ako makarelate, sabi niya. So, hindi ko panahon yan, di ba? So, hindi ka talaga makarelate. Kaya, yung mga panahon ng hapon, hindi sila makarelate sa panahon ng COVID. At yung panahon ng COVID, hindi rin makarelate nung panahon ng hapon. So, I mean to say, from generation to generation, there is a problem. Amen. So, iba-iba. No? So, hindi lang natin tinitingnan yung nangyayari ngayon. Let us look at the big picture. Merong magandang plano ang Diyos. Amen po. Hindi lamang kung ano yung nangyayari, no? Sa ngayon, no? Okay? Sana mapapaisip ang tao kung saan niya itutuon ang kanyang paningin at isipan at atensyon sa buhay na ito. Amen. Hindi lang, yes, may nangyayari ngayon. May pandemya tinatawag, may problema tinatawag. Hindi lang, wag lang nating ituon dun sa nangyayari ngayon. Let us look at the big picture. Amen po. Kasi kung matutuon ka lang sa mga nangyayari ngayon, para bang you just simply confine yung paningin mo sa bagay na maliit. And then mapapagod ka lang. Dahil lahat ng nakikita mo, hindi nagpapalakas sa'yo. Lahat ng nakikita mo, nararamdaman, nakakapagpahina sa'yo. Nagkikreate ng pag-aalala, nagkikreate ng takot. Kasi masyado mong minamagnify yung bagay na yan. Yes, hindi natin dinideny na nandyan. But try to look at the big picture. Say amen. Kaya nga nasabi sa Hebrew chapter 12, verse 2, sabi dito, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Yes. No? ERB sabi niya, we must never stop looking to Jesus. Look at the big picture. No? The author and finisher of our faith. We must never stop. Amen? Hindi tayo titigil, mananatili, dahil ito talaga yung ating kalalagayan. Sabi natin, ang Diyos na nag-iingat, ang Diyos na nagmamahal, ang Diyos na nagbibigay proteksyon sa bawat isa na mayroong ugnayan sa ating Panginoon. Amen po. Of course, darating ang araw na pagdating ng ating Panginoon, lahat ng naniniwala, darating ang Panginoon magsabi ng yes. Sa pagdating niya, don't worry. Lahat ng nandito, ito ay kanyang babaguhin. Amen. Kasama ka sa babaguhin ng ating Panginoon. Amen. Though may defects ka, though lahat tayo may defects, tama, babaguhin niya ng Diyos. We will become perfect. Just like the world na ating kinagagalawan, babaguhin din ito ng ating Panginoon. Amen. Kung may COVID ka man, wala na yung COVID. Babaguhin ka. Anong gagawin sa COVID? Hindi na 19, 20, 21, hindi na pala. Kung hindi, totally babaguhin tayo ng ating Panginoon. That excites us. Amen. Na magbibigay excitement sa atin na lahat tayo babaguhin ng Diyos. Lahat ng imperfection on this world, ito ay babaguhin ng ating Panginoon. Say amen. Bakit niya kailangan baguhin? For us to enjoy. Just like Adam and Eve enjoyed the creation na ginawa ng ating Panginoon. It is the same enjoyment ang gagawin ng Diyos sa muli niyang pagbabalik. Amen po. And finally, sabi sa 1 John chapter 5, verse 4, sa TPT translation, sabi niya, you see, sabi niya, every child of God,
Ano sabi niya? Overcomes the world. For our faith is the victorious power that triumphs over the world. Amen. Sabi niya. You see, sabi niya, every child of God overcomes the world. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng yes. Amen. So if you are a child of God, you will overcome the world. What is that world? What is happening in the world? You will overcome. Amen. So mapagtatagumpayan natin. No? Hindi dahil malakas ka, ano pa? Hindi dahil tawag nito, hindi ka nagkakasakit. Kung hindi, sabi niya, for our faith, sabi niya, is the victorious power that triumphs over the world. Sabi, it is the faith. Yung pananampalataya ni Kristo na nasa atin. Yun ang mag-o-overcome. Yun ang makakapagpatagumpay. Hindi yung sariling meron tayo. Kung hindi yung inilagay ng Diyos sa atin, yung pananampalataya na nasa atin, ito ang makakapagtagumpay sa atin habang nandito tayo sa mundong ito. Say amen. Sabi niya, you see every child of God overcomes. No? So, yung overcomes dito, it is a continuous, nagpapatuloy na tayo ay magtatagumpay. Remember, sabi nga natin sa Romans, we are more than conqueror. Okay. So, if you are a child of God, take note, sabi niya, every child of God. And this is, sabi niya, you see, every child of God overcomes the world. Sino yon? Tayo. So therefore, whatever generation, panahon man ng hapon, panahon ng COVID, ano pang panahon pandarating, we can overcome the world. Why? Because we are all child of God. Kapag anak ka ng Diyos, you can overcome. Amen po. Kaya natin patuloy nating ituon ang ating pansin, ang ating isipan, ang ating atensyon doon sa ating Panginoon. And definitely, sabi niya, our faith is the victorious power that triumphs over the world. The faith na meron tayo. Ito ang aking pananampalataya. Kaya nga, we always respect ano man ang faith na meron tayo. Ano man yung pananampalataya ni Kristo na ilagay sa bawat isa sa atin. No? Di ba sabi doon na mapangyari ayon sa iyong pananampalataya. Amen? So kung pananampalataya mo, you are on a live stream, so we respect. Okay. Ang importante, ang salita ng Diyos ay nananatiling buhay na buhay sa ating mga puso at isipan. Dahil ito ang magpapalakas at magbibigay ng tagumpay anumang henerasyon yung ating kakaharapin sa limitadong panahon, limitadong buhay na meron dito sa mundong ito. At sa pagdating ng ating Panginoon, lahat ito ay babaguhin, lahat ito ay aayusin, kasama tayo doon. Tayo po manalangin. Lord, salamat sa patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay, sa patuloy mong pagpapalakas sa bawat isa sa amin na nakakapakinig ng iyong makapangyarihang salita. In spite na sa ganitong kalagayan, there are some limitation sa aming pagpunta at pakikinig na iyong salita. As long as ang aming puso ay tama ang atensyon, God, you will respect it. Dahil ang laman ng aming puso ay ikaw, Panginoon. Salamat po sa pananampalatayang nailagay mo sa amin. Pananampalatayang galing sa iyo, O Diyos, ang naipagkaloob mo sa bawat isa sa amin. And that faith is a victorious faith. At patuloy ka naming pupurihin at pasasalamatan sa aming buhay. Salamat sa iyong makapangyarihang salita na nagbukas ng aming kaisipan at ng aming puso. And I pray that this word, Panginoon,
na pagbubulay-bulayan in our small family empowerment. Nawa, Panginoon, kung paano yung pagkaunawa namin as we listen, it will be expound even more in our every small family empowerment. At salamat sa kalakasan na patuloy mong ipinagkakalob sa bawat anak mo, nang bawat isa ay tiyak na mananagumpay sa kanilang mga buhay. At ikaw ang tagumpay ng bawat isa. Papuri, pasalamat, ang aming ibinibigay pa sa iyo sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen.